Naramdaman ko ang malakas na tapik sa balikat ko ni Saida, kasabay ng malakas na hagalpak nito. Masaya kami noong nagtatawanan habang nagkukwentuhan sa loob ng aming sasakyan. Wala kaming mapagsidlan ng aming kasiyahan. Dala na rin marahil iyon ng aming excitement dahil sa bagong karanasan na makarating sa isang malayong lugar. Unang pagkakataon iyon na nakatawid kami magkakaibigan ng dagat para gugulin ang aming bakasyon na magkakasama sa isang probinsya. Hindi pa nga napigilan ni Karen ang kanyang sarili nang sabihin niyang dapat raw pala ay noon pa namin iyon ginawa. Masyado rin kasi kaming naging abala sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Matataas na kasi ang posisyon ng iba sa amin sa mga pinapasukang trabaho, habang kami naman ni Glenn ay nakatutok sa pagpapalago ng aming itinayong negosyo. Mga magkakaklase kami mula pa ng high school. Dito nagsimula at nabuo ang aming matatag na samahan. Mula noon ay halos hindi na kami mapaghiwalay. Sobrang malapit kami sa isa't isa. Higit pa nga sa kapatid ang turingan namin. Nang bigla na lang huminto ang aming sasakyan, kung kaya para kaming itinulak na lahat papunta sa harapan. Pare-pareho kaming natigilan at nagtaka. Di pa nga naiwasang magreklamo ni Beth at tinanong si Glenn kung ano daw ba iyon at kung bakit bigla siyang huminto. May nabangga yata ako. Maikli naman itong tugon. Hindi namin iyon narinig dahil na rin siguro sa lakas ng aming mga boses at ng tunog na nagmumula sa radyo. Pero nag-alala kami nang marinig namin ang sinabing iyon ni Glenn. Tao ba? Tanong naman kaagad ni Saida. Hindi ako sigurado, tugon muli ni Glenn. At napansin kong nagmuestra na itong bababa mula sa sasakyan. Kaya napatanong ako kung okay lang ba, dahil sa napansin kong nasa kalagitnaan kami ng kawalan. Isang lugar na walang kabahay-bahay at napapalibutan ng napakaraming puno. Isang lugar na masukal. Napakiramdam ko anumang oras ay may maaaring sumulpot mula sa likod ng mga iyon at gawang kami ng masama. Kaya nga habang binabagtas namin ang rough road na iyon, ay panay ang tanong namin kay Karen kung tama ba ang aming dinaraanan at kung hindi ba kami naliligaw. Isiniguro naman niya sa amin na amin namang nasusunod lahat ang itinuro sa kanya ng mga pinsan. Medyo nag-alala din kasi ako noon sa gagawing paglabas ni Glenn sa aming sasakyan dahil papalubog na ang araw na anumang sandali ay magsisimula ng kumalat ang dilim. Ayos lang ako, sabi naman ni Glenn sa akin. Pero naisipan ko pa rin bumaba para samahan siya. Ilang sandali pa at narinig ko ang matindi niyang pag-aalala. Tulungan mo ako, sabi niya. Kaya nagmamadali naman akong lumapit sa kanya. Nanong mga oras na iyon ay nasa harapan na ng sasakyan na nakayuko. At nabigla ako nang makita ang isang babaeng nakahiga sa lupa at mabatong daan na iyon. Wala itong malay. Nang lumapit ako ay kaagad kong inalam kung ito ba'y huminga pa. Buhay pang babae, sabi ko. Una mong mapupuna ang mga sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero napansin ko ring mukhang hindi naman yun bunga ng pagkakabangga sa kanya ng aming sasakyan. Ang totoo
Wala akong nakitang naging pinsala sa babae na maaring dulot ng pagkakabangga. Bagay na aking ipinagtaka. Dahil mahabang mga sugat na iyon na ang iba pa nga ay malalalim na maaring dulot ng isang matulis o di kaya'y matalim na bagay. Kita ko ang pagkataranta ni Glenn. Hindi niya maitago ang matinding kaba at takot dahil sa nangyari. First time niya rin kasing maranasan iyon, ang makadisgrasya ng tao. Kung kaya naunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Anong gagawin natin? Nautal na tanong niya sa akin. Iminungkahi kong ipasok namin ang babae sa loob ng sasakyan at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Pero nang akma na namin itong bubuhatin, ay bigla ito nagkamalay na nang makita kami ay biglang umiyak at nagmamakaawang ilayo kaagad mula doon sa lugar na yon. Kitang-kita ko at hindi ko talaga makakalimutan ang matinding takot na iyon sa mukha ng babae. Wala kaming anumang ideya kung bakit gano'n na lang ang takot na nararamdaman niya. Halos lambitinan niya ang parte ng aming mga damit nang kanya itong mahawakan at ayaw na niyang bumitaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya inalalaya namin ito at sinabing ilalayo na namin siya mula sa pook na iyon. Nang nakatayo na kami at kasalukuyan ng naglalakad papunta sa likurang bahagi ng sasakyan, ay biglang natigilan yung babae at napalingon, sabay sabi na nariyan na sila. Sinong sila? Mabilis na tanong naman sa kanya ni Glenn. Hindi na ito sumagot. Nataranta ng muli yung babae at paulit-ulit na nakiusap sa amin na umalis na kami, kasabay ng muling pag-iyak nito. At kahit nahihirapan ay nagmamadali ito at nais pang mauna sa amin doon sa likurang pintuan ng sasakyan at panay na ang yaya niya sa amin. Buti na lang at yung Land Cruiser ni Glenn ang naisipan nitong dalhin, kung kaya may malaki pang espasyo para sa babae. Matapos na mabuksan ang sasakyan ay kaagad na itong sumampa. Nang makasakay na yung babae ay naglakad na rin kami ni Glenn para bumalik na sa aming mga pwesto. Pero bago pa namin mabuksan ang magkabilang pintuan ng sasakyan sa unahan, ay nakita namin yung maraming bilang ng ibon na tila ba nabulabog at magkakasabay na nagsiliparan. Kasunod noon ay ang malakas na mga pagkaluskos at paghawi ng mga nagtataasang damo at halaman na para bang may mabilis na dumadaluhong papalapit sa amin. Kung kaya nagmadali na rin kami ni Glenn. Pagkasakay namin ay kaagad niyang ipinasak ang susi para paandarin na yung sasakyan, nang upang sa ganon ay makaalis na kami mula sa nakakatakot na lugar na yon. Pero tuluyan nang nadaig si Glenn ng matinding takot at kaba. Sa pagkataranta ay di niya magawang maipasok yung susi, kung kaya sinigawan ko ito at tinawag ang pangalan. Panandalian kong inagaw at kinuha ang atensyon nito. Napatingin naman ito sa akin at nung puntong iyon ay tila nahimasmasa naman ito. Pero napaigtad na lang bigla ako nang may bumangga sa aking tagiliran. Malakas iyon na nauga talaga ang buong sasakyan. Kung kaya nga napasigaw ang lahat ng nasa loob. At nasundan pa iyon sa may gawin naming hulihan. Umalis na tayo dito, pakiusap nila. Hanggang sa may napansin kaming mayroong nasa harapan ng sasakyan. Yun yung unang pagkakataon
na nakita namin kung ano yung kinakatakutan ng babae. Noon naging malinaw sa amin kung bakit gano'n na lang ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi pala mga karaniwang tao ang kanyang tinatakasan. Kahit kami ay halos hindi makapaniwala sa aming mga nakikita noong mga sandaling iyon. Pakiramdam ko pa nga noong mga oras na iyon ay pinaglalaruan lang ako ng aking mga mata. Para iyong isang bangungot na hindi nanaisin ni numan na maranasan. Ang hirap ilarawan yung eksaktong nararamdaman ko noong mga oras na yon. Napakabigat. Na makita pa lamang sila ay mararamdaman mo na kaagad yung matinding kilabot, maging yung panganib na maaring idulot ng mga ito. Kaya pala nabalot ng matinding takot yung babae. At may sumulpot pa sa magkabilang gilid ng aming sasakyan. Parang kabuti ang mga ito na isa-isa pero mabilis na nagsisisulputan. Unti-unti nang kumakalat ang dilim noong mga sandaling iyon na lalo pang nagpaigting ng nararamdaman naming kilabot. Umpakang magkabilang pisngi ng mga ito na ang kanilang mga mata ay talaga namang nanlilisik. Ang mga braso nilang bahagyang nakadipa ay may mga kamay na nagtataglay ng mga daliring mas mahaba kaysa sa karaniwan na may mahaba ring kuko. Mga kuko na hindi rin pangkaraniwan pagkat matutulis at matatalas ang mga ito. Nalubaring matitigas pagkat nagawa nilang mabasag ang mga salamin at nag-iwan ng mga marka sa katawan ng sasakyan. Nang halos magkakasabay silang sumugod, buti na lang at nagawa na ring mapaandar ni Glenn ang sasakyan at nagawa naming makalayo mula doon. Dahil kung hindi, sigurado akong napahamak na kaming lahat dahil sa ginawang pag-atake ng mga ito. Pero ang bangungot na karanasang iyon ay hindi pa doon nagtapos. Dahil mas matindi pa ang mga sumunod na nangyari. Nang binabagtas na namin yung daan na yon na para bang walang hangganan, na ang tanging liwanag at tanglaw namin ay nagmumula sa aming sasakyan, ay may biglang sinabi yung babae. Mga pangungusap na lalong nagpakabanungso sa amin. Mga salitang noong mga oras na iyon ay hindi namin kailangan. Na hindi iyon ang nais naming marinig. Na lalong nakapagpalumo sa amin. Sinabi ng babae sa amin na hindi titigil ang mga nilalang na iyon hanggat kami ay hindi napapatay. Pero bakit? Ito ang unang sumagi sa aming isipan. Ano ang kasalanan namin? Pasinghal at may galit na tanong ni Saida. Napayuko lamang ang babae at hindi na ito sumagot pa. Siguro dahil sa iyo, nang gigigil namang saad ni Beth na hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nagawa pa niyang maduro ito. Habang si Karen naman ay nililinisan at sinusubukang gamutin ang mga tinamong sugat ng babae. Walang may gusto ng lahat ng ito, wika ko, para humupa lang ang tensyon sa loob ng sasakyan. Pero tila nagkamali yata ako dahil lalong nagpuyos sa galit si Beth at tuluyan nang di napigilan ang sarili. Siya lang naman talaga ang kailangan ng mga halimaw na yon, di ba? Kaya nga siya hinahabol. Ngayon, pati tayo nasa panganib na dahil sa kasama natin siya. Dahil nakatakas siya mula sa mga yon dahil sa atin. Kailangan niya ng tulong at siguro nagawa niya ring
makatakas sa kanila kundi sinasadyang nabangga siya ni Glenn. Pagpapaliwanag ko. Kasalanan ko pa ngayon. Mabilis na sabat naman ni Glenn. Hindi naman sa ganun pare, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya nga kanina ko pa sinasabi na walang may gusto ng lahat ng ito, di ba? Baka nakatakda lang talagang mangyari ang lahat ng ito. Baka may mahalagang dahilan pagpapatuloy ko. Ayang ka na naman sa mga baluktot mong paniniwala. Nakatakdang mangyari. Nakakatawa ka talaga. Alam mo, yan ang isang dahilan kung kaya nagkalabuan tayo. Mga paniniwala mong wala sa ayos. May panunumbat na sabi ni Beth. Biglang natigilan ng lahat. Pakiramdam ko ay natuong lahat ng kanilang atensyon sa akin. Namagitan ang matinding katahimikan sa loob ng sasakyan. Hanggang sa sinubukan ni Glenn na basagin ang katahimikan na yon. Pero ilang beses mo nang napaihim na halatang kumukuha ng buwelo bago magsalita. Sinabi niya kay Karen na kung maaari ay tawagan na lang nito o di kaya i-text ang mga kamag-anak. Pero sa kasamaang palad, nang kunin niya ang cellphone ay napansin kaagad niyang wala itong signal. Pero sinubukan pa rin niya at nagbaka sakali. Pero wala talaga. Kahit paulit-ulit niyang sinubukan ay wala talaga siyang napala. Hanggang sa biglang may napansin si Glenn at napabulalas. Parang galing na tayo dito, may pagtatakang wika nito. Kung kaya napasilip kami sa may bintana at napansin ko ngang parang dumaan na kami sa bahaging iyon ng daan. Masama ito, biglang sabi ng babae. Gumagamit na sila ng isa sa kanilang mga kakayahan. Dagdag na wika nito. Ano ang gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Saida. Na sa tinig nito ay di mo kakabakasan ng kahit kaunting pag-asa. Humingi yung babae ng matulis na bagay. Kahit ano raw, kung may dala kami. Kung kaya dinukot ko yung dala kong pocket knife na nasa bulsa ng aking bag at iniabot ko iyon sa likuran. Sa salamin na nasa aking harapan ay pinagmasdan ko ang ginawa ng babae. Kanyang tinusok ang sariling daliri at nang lumabas ang dugo doon ay kanya iyong pinasahod kay Karen. Ngunit wala itong mahagilap na medyo natataranta pa nga at nagtaka pagkat hindi talaga namin inaasahan ang ginawang iyon ng babae. Bulak lang ang hawak niya kaya iyon na lamang ang kanyang ginamit. Iniutos ng babae na ibigay iyon kay Glenn. Nawirduhan kaming lahat. Sinabi niya kay Glenn na ipunas iyon sa kanyang mga mata. Natigilan si Glenn at hindi ito nakapagsalita sa labis niyang pagtataka. Wala kaming kaalam-alam na kung ano na ba talaga ang mga nangyayari noong mga oras na iyon. Bago sa aming lahat ang mga bagay na iyon at wala kaming alam na ibang paraan kung paano malalampasan ang nakaambang panganib sa amin. Nasa tingin ko kahit anong ipagawa sa amin ng mga oras na iyon basta makakatulong para makatakas sa mga aswang na iyon ay aming susundin at gagawin. Pero mayroong himalang nangyari. Kwento ni Glenn, bigla siyang nalinawan. Para bang ginagabayan at ipinapakita sa kanya kung anong daan na dapat naming taakin. Matapos niyang ipahid yung bulak kung saan naroon yung dugo ng babae. At nagawa nga naming malampasan yung sinasabi nitong ginagawa sa amin ng mga aswang para tuluyang maligaw at di makalayo. Nakapagpatuloy kami sa aming biyahe. Nang malayo na ang aming narating, ay napansin namin na panay ang silip nito
sa magkabilang bintana ng sasakyan. Sinabi niya sa amin na kailangan namin ang tulong ng isang mananambal. Ito ang katumbas ng salitang albularyo doon sa kanilang probinsya. Pero sa sinabing ito ng babae ay kaagad na tumutol na naman si Beth. At sinabing kailangan na naming dumiretso sa bahay ng mga kamag-anak ni Karen dahil siguradong hinihintay na kami ng mga ito at nag-aalala na. At sigurado daw siya na ligtas na kami pagdating namin doon. At kanyang muling pinasubukan kay Karen na kontakin ito ang kanyang mga kamag-anak. Pero wala pa ring signal. Muli nagpatuloy si Beth at sinabing wala namang problema kung hindi pa rin makontak ni Karen ang kanyang mga kaanak. Total naman daw ay alam na nito ang daan papunta sa bahay ng mga ito. Pero sinabi ni Karen na hindi na niya alam kung nasa na sila dahil nag-iba na sila ng daan. At dahil sa unang beses pa lang din niyang nakauwi ng probinsya kung kaya hindi siya pamilyar sa mga bayan at lugar dito. Tinanong ni Beth yung babae kung alam ba niya kung saan kami dapat na dumaan para makarating sa baryo ng mga kamag-anak ni Karen. Pero sinabi nitong hindi niya alam. Kahit nga ang mismong bayan na binanggit nila kung saan kabilang ang baryo ng mga kamag-anak ni Karen ay hindi rin talaga nito alam. Bagay na hindi pinaniwalaan ni Beth. Pinagdudahan niya yung babae at sinabing ayaw lang daw nitong iwan nila. At ang gusto ang nais na masunod at iyon ay ang makarating sa sinasabi nitong albularyo. Napabuntong hininga na lamang ako at nanahimik. Kilala ko si Beth. Hindi talaga ito titigil at ipagpipilitan ang sariling kagustuhan at kung ano sa palagay niyang tama. Pero nung mga oras na iyon ay wala naman siyang magagawa dahil walang nakakaalam kung nasa na kami at kung papaano makararating sa baryo ng mga kamag-anak ni Karen. Wala pa ring signal yung cellphone pero may naisip na naman ito at sinabing sigurado siya na alam nung sinasabing mananambal ng babae ang pasikot-sikot sa probinsya. Kaya payag daw siya na pumunta sila sa bahay nito upang magtanong lamang ng direksyon. Pero kapag nalaman na raw nila ang tamang daan ay babiyahe na sila. Tahimik lang ang lahat at hinayaan namin magsalita si Beth na mag-isa. Kahit nga yung babae ay hindi na umalma. Kahit pa ngang alam niya na lubang delikado para sa amin ang bumiyahe na kami lang. At kailangan talaga namin ng tulong ng isang albularyo. Dahil sa nabanggit na nito sa amin ay hindi kami titigilan ng mga aswang. At tanging yung mananamba lang na nakakaalam sa kung ano ang dapat naming gawin. Makalipas pa ang may kalahating oras na pagbiyahe ay sinabi ng babae kay Glenn na kanya ng ikana ng sasakyan at pumasok sa makipot na daang iyon. Napakadilim na nung mga oras na iyon. Nang sipating ko ang aking relo ay pasado 9:00 na ng gabi. Maya-maya pa ay biglang huminto na ang sasakyan. Pagtingin ko sa harapan ay nakita kong isang maliit na bahay. Yun na rin pala ang pinakadulo at tinutumbok nung makipot na daan na yon. Nang pababa na kami ng sasakyan ay narinig namin ang pag-ubo ng nasa loob ng bahay. Palatandaan na gising pa ito at naisip kong marahil ay papalabas na rin ang kanyang bahay at di nga nagkamali. Dahil bago pa kami makalabas na lahat ay nasa bukana na ito ng kanyang pintuan at nagtanong kung sino raw ang mga dumating at ano ang aming pakay. May pagtataka pa nga sa boses nito kung ano raw ang dahilan kung bakit napasadsad kami sa munti niyang tahanan ng alanganin ng oras. Hinayaan namin yung babae
na siyang makipag-usap doon sa matandang lalaki. Dahil sa hindi naman namin ito masyadong maintindihan. Dahil kahit sinisikap nitong kausapin kami sa Tagalog, ay hindi pa rin niya maiwasang haluan iyon ng katutubo nilang lingwahe doon. Di katulad ng babae na marunong at diretso kung managalog. Habang nag-uusap sila ay napansin naming biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng matanda. May matindi siyang saya na naramdaman pero saglit lang iyon at napalitan kaagad ng matinding lungkot at pag-aalala. Hanggang sa niyaya na kami nitong pumasok sa kanyang maliit na bahay. Nang nakaupo na kami ay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Dito namin nalaman na lolo pala ng babae yung matandang manggagamot. Pero noon lang sila una nagkita at nagkakilala. Na hindi pa namin alam ang dahilan ng mga sandaling iyon kung bakit at kung papaano nangyari ang ganon. Maya-maya ay hindi na natiis ni Beth at bigla itong sumingit sa pag-uusap ng dalawa, sabay tinanong yung matanda kung ano raw ang pinakamalapit na daan para mabilis naming marating yung baryo ng mga kamag-anak ni Karen. Pero bago sumagot yung matanda ay nagpasalamat ito sa amin sa pagkakaligtas sa kanyang apo. Tatanawin daw niya iyong malaking utang na loob at hindi malilimutan habang siya ay nabubuhay. Sinabi rin niya sa amin na doon na siya sa kanilang probinsya ipinanganak at nagkauban, kung kaya hindi raw kami maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang hindi niya alam ang daan sa nabanggit na baryo. Kahit ang magsinungaling daw kasi ay kanya umanong sanang gagawin, huwag lang kaming mapahamak at maligtas sa tiyak na kamatayan. Kaya ipagpaumanhin na raw namin dahil kahit alam daw niya, ang sagot sa aming tinatanong sa kanya ay hindi umano niya sasabihin. Dahil responsibilidad na umano niya kami at ang dugo ay nasa kanyang mga kamay sa oras na maisagawa ng mga aswang ang masama nilang balak sa amin. Bagay na hindi umano niya mapapayagan. Kitang-kita ko kung paano umismid si Beth at namulang bigla ang mukha nito dahil sa galit. Inutusan kami ng matanda na tumayo at gumawa ng maliit na bilog habang magkahawak ang aming mga kamay. Sinabihan niya kaming pumikit at kalimutan munang sandali ang lahat. Paintulutan daw naming mapanatag ang aming mga katawan kahit na sandali. At maya-maya pa'y umusal na ito sa mahinang tinig ng mga katagang noon ko pa lamang narinig sa tanang buhay ko. Nakaramdam ako ng ibayong katahimikan, parang ang gaan ng aking katawan na nawalang lahat ang bigat. At nakakita ako ng isang matinding liwanag. Alam kong nangyayari ang lahat ng iyon sa aking isipan. Dahil sa tindi ng liwanag na iyon, ay hindi mo talaga iyon magagawang matitigan. Nang matapos ang dasal, na narinig kong orasyon palang tawag doon, sabi ng matanda, ay nagpatulong naman siyang ilagay yung mga kakaibang kasangkapat na kinukuha niya mula sa isang lumang bayong. Noon lang ako nakakita rin ng mga ganong bagay na hindi ko mailarawan at hindi ko rin alam kung para saan ang mga iyon. Buong palibot ng bahay ay sinabitan namin at may mga ibinudbud pa siya sa lupa sa labas ng bahay at ginawa niya rin iyon sa buong paligid nito. May mga inilagay din kaming mga lumang gulong ng sasakyan sa iba't ibang bahagi. Hanggang sa bigla na lang natigilan ang matanda at agad na napalingon. Napatingin siyang sandali sa bahagi na kung saan nagtataasan ang mga punong kahoy. At kung hindi ako nagkakamali ay gubat na yung nakikita kong nasa una noon. Sabay may naibulalas yung matanda na kahit sa sarili nilang lingwahe niya yun sinabi, ay parang naunawaan ko kung anong ibig sabihin noon. Malapit na sila.
at pinagmadali na kami nitong pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok namin sa loob ay may hinila itong isang malaki at lumang baol mula sa ilalim ng papag na kanyang hinihigaan. At mula doon ay may kinuha itong mga kasangkapang bago rin sa aming paningin. Napansin kong mga sandata iyon, ngunit hindi yari sa metal, kundi sa mga kakaibang bato na sadyang pinatulis at hinasang mabuti para tumalas. Masinsinang kaming kinausap ng matanda sa tulong ng kanyang apo. Seryoso at walang kurap niyang sinabi sa amin na kung sakaling lumala ang sitwasyon at hindi umayon sa kanyang plano ang mga pangyayari, ay huwag kami magpadaig sa nararamdaman naming takot. Dahil sa mga sandaling umano iyon, ang pinakamahigpit naming kalaban ay ang aming mga sarili. Kaya mahalaga na amin muna itong mapagtagumpayan. Kabilin-bilinan niya sa amin, huwag kaming maniwala at umasa sa kung ano lamang ang aming nakikita, kundi mas umasa kami sa kung ano ang aming nararamdaman. Dahil ang mga aswang ay sadya umanong mapanlin lang, at ang tanging paraan para mapatay ang mga ito ay ang maihiwalay ang ulo sa kanilang mga katawan. At may iniabot siya sa amin na nakabalot sa telang kulay pula. Dagdag pa ng galang daw namin iyon. Nung puntong iyon ay magkakahalong emosyon ang nararamdaman ko, pero buo na sa akin loob ang lumaban kung sakali mang humantong talaga doon ang lahat, dahil sa wala naman ng ibang paraan. Pero naawa ako sa mga babae na kasama namin. Di nagtagal ay nakarinig na kami ng mga ingay doon sa labas. Mga ingay na hindi mo malaman kung nililika ba yun ng hayop o tao. Hanggang sa may isang boses na nangibabaw sa lahat ng ingay na iyon. Base na rin sa pagpapaliwanag ng babae, inihiling ng lalaki na nagtataglay ng malaking boses na iyon na ibigay lang umano sa kanila ang babae at aalis na sila. Kung kaya nagpasya ang babae na isuko na lamang ang kanyang sarili at akmang lalabas na sana, nang bigla itong pigilan ng kanyang lolo. Bukod kasi sa walang idudulot iyon na mabuti, ay nakasisiguro rin siyang hindi naman tutupad ang mga aswang sa kanilang sinabi. Kaya mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso ng kanyang apo at umiling. Sumagot ang matanda at tasang sinabi na hindi siya makapapayag sa gusto mangyari ng mga ito. Matapos iyon ay nagsimula na magkagulo sa labas at mas lalo pang tumindi ang mga ingay. Habang nangyayari ang mga iyon ay halos sumiksik naman sa amin sila Beth, Karen at Saida. Takot na takot sila. Bagay na amin namang naunawaan. Dahil kung kami nga ni Glenn, kahit pa mga lalaki, ay iba yung takot din ang aming naramdaman. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot nung mga sandaling iyon? Lalo pa nga at noon mo palang naranasan ang ganon. Idagdag pa na hindi naman mga karaniwang tao ang mga nasa labas na nagbabalak ng masama sa amin. Hanggang sa bigla na lang kumalabog ng malakas na naramdaman naming parang umuga talaga ang buong bahay. Kung kaya napahiyaw ang mga babae ng magulat. Ako naman ay napahawak ng mahigpit sa ibinigay sa aming sandata ni Tatang. Pinakalma niya kami at tiniyak sa aming hindi pa basta-basta makakapasok ang mga ito, dahil na rin sa kanyang inilagay na mga pangontra. Pero hindi tumitigil ang mga aswang. Nagpapapalit-palit sila ng pesto at sinusubukan talagang gibain yung bahay na naghahanap ng paraan para makapasok. Napaatras kami at napapunta sa bandang gitna dahil sa mga matutulis nilang kuko na tumatagos na sa dingding.
na ginagantihan naman namin iyon ng pagtusok. Hanggang sa unti-unti nang lumalaki yung mga butas doon sa dingding, kung kaya nakikita na namin yung mga nasa labas. Hanggang sa isa-isa na ngang natuklap yung mga dingding sa palibot ng bahay. Isang pangitain na hindi talaga kinaya ng mga babae. Dahil nakakatakot talaga ang kanilang mga ayos at itsura. Na kahit hindi ako reliyosong tao, pero noong mga oras na yon ay napausal talaga ako ng maikling dasal. At nasabi kong totoo pala talaga ang impyerno. Dahil na rin sa mga nilalang na aking nakikita noong mga sandaling iyon na mala demonyo. At naniniwala din akong totoo pala mga manggagamot na katulad ni Tatang. Dahil kahit nakikita na kami ng mga aswang, pagkat nawasak na nga ang malaking bahagi ng dingding ng bahay, na kung tutuusin ay maaari na sila makapasok para lusubin kami, ay hindi pa rin nila malaya magawa. At hindi pa rin nila kami mabasta-basta. At nakahugot ako ng lakas ng loob mula sa aking mga kasama. Nakaramdam ako ng matinding galit para sa mga aswang. Lalo na nang makita ko yung matinding takot na idinudulot ng mga ito kanila Bet. Naisip ko rin noong mga oras na iyon na lahat naman ng tao ay mamamatay rin. Na medyo mapapaaga nga lang yun sa amin kung sakali. Kaya tinanggap ko na lang iyon. Pero sinabi ko talaga sa aking sarili na hindi ako papayag, na hindi ako lalaban. Pero desidido din talaga ang mga ito. At mukhang wala talaga silang balak na umalis hanggat hindi nila naisasagawa at nakukuha ang kanilang pakay. Nakita kong ang ilan sa kanila na naghahanda na para sila naman ang lumusob at sumubok para makapasok, hanggang sa tuluyan ng matanggal at mawasak ang lahat ng dingding sa palibot ng bahay. At lumapit ang tatlo sa mga ito na may hawak na mahabang itak, na nang akin niyong makita ay naisip ko kaagad na tiyak na aabutin kami noon dahil sa haba. Lalo pa nga at wala nang anumang harang sa pagitan namin. Iniabot sa amin ni Tatang ang galon na naglalaman ng petrolyo at tinutusan kaming buhusan na yung mga gulong at silaban. Mabilis yung nagliyab at di nagtagal ay umalingasaw na rin ang mabahong amoy ng nasusunog na goma, kasabay ng pagsama sa hangin ng makapal na usok na nagmumula doon. At nakita kong biglang umusal si Tatang at napansin kong nagliwanag yung suot nitong medalyon, kasunod ng malakas na pag-ihip ng hangin. At pagdagundong na animoy may mga naglalaki ang batong gumugulong papalapit. Pero kahit saan ko ibaling ang aking paningin ay wala naman akong makita. Napatakip na lang ng muka ang mga aswang dahil sa malakas na hangin tumatama sa kanila. At hindi lang matagalan ang amoy ng goma. Natigilan yung tatlong aswang na may hawak na itak. Sa isang iglap ay halos hindi na namin sila makita dahil sa malaipo-ipo na hangin na umiikot sa palibot namin. At nakakita kami ng mga nilalang na hugis tao na ang mga katawan ay kumikintab na para bang balot sila ng kristal. Magkakaibang kanilang mga taas at laki. Nalaman namin nung huli na mga kaibigan pala ito ni Tatang. Pero hindi niya sinabi kung sino sila at ano ang mga ito. Palagay ko, sa unang pagkakataon ay nakakita na yata kami ng tinatawag na engkanto. Pero ibang-iba sila sa mga engkantong naririnig ko nun sa mga kwento at napapanood sa mga palabas. Kaya hindi ko rin masabi kung tama nga ba ang hinala ko. Humilera ang mga ito sa aming harapan, kung kaya nagkaroon kami ng dobling proteksyon laban sa mga aswang. Kung sakaling makalampas sila sa malaipo-ipo na hangin na iyon, ay mayroon pa silang makakasagupa bago sila makarating sa amin. Na sa aking palagay ay hindi nila
kakayanin. Kung kaya nga nung huli ay unti-unti na rin umatras ang mga ito. At nagpasya na lang rin silang umalis at iwan na kami. Isa pa, malapit na rin mag-umaga noong mga oras na yon at hindi yun mabuti para sa kanila. Nang tuluyan ang sumikat ng araw at humupa na ang lahat, nagmagandang loob ang maglolo na samahan kami at ihatid sa aming destinasyon. Pagdating namin dun sa bahay ng kamag-anak ni Karen ay naibsa ng kanilang pag-aalala at para sila umanong nabunutan ng tinik. Nang magkwento si Isabel, ito nga pala yung pangalan ng babae. 19 anyos siya noong mga pagkakataon na yon. Nalaman namin mula sa kanilang maglolo na ang probinsya pala nila noon ay hinampas ng isang malakas na bagyo. At halos lumubog sa baha ang kabuuan nito. Noong mga panahong iyon ay may dumating sa baryo ni Isabel. Kwento niya, wala pa siya noong mga panahong ito. Pinagdadalang tao pa lamang siya ng kanyang ina. Ayon sa kanyang mga magulang, ang mga taong dumating noon sa kanilang baryo ay nakala nilang magliligtas sa kanila at magsasalba sa kahirapan na kanilang kinakaharap noong mga panahong iyon matapos ang paggagupit ng malakas na kalamidad. Ito ay base na rin sa kanilang pagpapakilala, partikular na ang kanilang pinuno na kilala sa bansag na ang hukom. Pinaniwala nila ang mga tao na hindi lamang iyon ang trahedyang darating na tatama sa kanilang probinsya at kaunti na lang umano ang nalalabing araw para sila ay lumikas. May isa pa umanong malakas na bagyo at masusundan pa ng paglindol. Kung kaya pinayuhan sila nitong ipagbili na ang lahat ng kanilang mga natitirang ari-arian at sumama sa kanila sa kabundukan upang doon na manirahan. Halos lahat ng mga tao sa baryo ng magulang ni Isabel ay napaniwala at sumama. Kanilang ipinagbili kung anong natitira sa kanila at ibinigay na lahat para gamitin sa kanilang samahan, tulad ng lupa at ilang mga alagang hayop na natira. Sa bundok ay nagtayo sila ng pamayanan. Tulong-tulong sila sa paggawa ng magiging tahanan ng bawat pamilya. Ganon din sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Sa mga unang araw at linggo ng kanilang paninirahan doon ay naging maayos naman ang lahat. Wala silang kamalay-malay tungkol sa totoong balak na nagpakilala sa kanilang tagapagligtas. Ang isang dahilan kung bakit naniwala sila sa lahat ng mga sinabi nito ay dahil nagkatotoong lahat ng kanyang mga ipinahayag. Dahil nagupit muli ng isang napakalakas na bagyo ang kanilang probinsya at nasundan rin ng isang malakas na paglindol na sumira sa kanilang probinsya. Kaya ang buong akala ng mga tao, partikular na ang mga katabi nilang baryo, ay kasama silang nabura ng kanilang baryo, bunga ng mga trahedya at kalamidad na nangyari. Dahil sa katuparan ng mga hulang sinabi ng pinunong ito sa kanila, kung kaya naman nagawa na itong maitago sa kanila ang masamang balak. Sa pagdaan pa ng mga araw, dito na unti-unting nagbago ang lahat. May mga ibinabang kautusan ang kanilang pinuno na dapat nilang sundin. Ang malupit, ang kaparusahan sa mga susuway ay kamatayan. Isa na dito ang pakikipag-ugnayan nila sa kanilang makakilala kong mag-anak sa labas ng kanilang samahan. Kailangan na nila iyong putulin. Kung kaya, nawala na ng koneksyon ang mga magulang ni Isabel sa kanyang lolo na nung mga panahong iyon ay hindi sumama dahil sa prinsipyo at paninindigan nito. Unti-unti na ring nagkaroon ng mga pagbabago ukol sa kanilang mga kinakain at maging sa paraan nito. May mga sinasagawa na rin silang mga seremonya at ritual na ang kanilang buong akala ay tungo sa kabanalan. Kwento pa ng tatay ni Isabel sa kanya, isang gabi iyon, kabilugan ng buwan
nang muli sila magsagawa ng ritual. May ipinakain at ipinainom sa kanila. Uminom sila sa isang lalagyan na hindi niya mawari ang lasa noon. May hatid din iyong kakaiba at hindi pangkaraniwang amoy. Makaraang ilang sandali matapos na makainom silang lahat, ay nakaramdam na sila ng kakaiba sa kanilang mga katawan at hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na mapahawak sa kanilang mga dibdib at leeg. Nang maramdamang may kung anong gumagapang doon, napahiga silang lahat sa lupa at nagkikisay. Dito na sila nagsimulang maghanap ng kakaibang uri ng pagkain. Dito na rin unti-unting nabunyag ang totoong motibo ng taong nagpakilala sa kanila na tagapagligtas. Pero huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, lahat ng mga sanggol na ipinagbubuntis noong mga panahong iyon, katulad ni Isabel, ay hindi naapektuhan. Ipinanganak silang normal at walang mga katangiang taglay ng isang pagiging aswang. Pero bata pa lamang sila noon ay may plano na para sa kanila ang aswang na pinuno. Si Isabel ay nakatakda na sanang ikasal sa nag-iisang anak nito na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang kanilang galit. At dahil ang paniniwala nila, lahat ng kaanib sa kanilang samahan ay kanila ring pag-aari. At hindi nila pinahihintulutan ang pag-alis dito. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga kinauukulan upang matulungan at mapalaya ang mga taong nabulag ng samahan. Pero nang puntahan na ito ng mga sundalo ay wala na silang naabutan. Mula noon ay wala na silang nabalitaan pa tungkol sa mga ito. Hindi nila alam kung saan sila lumipat at nagsimula ng bagong pamayanan.